Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Lunes sa ika-11 linggo sa karaniwang panahon, araw ng pagdalaw dito sa ating dambana ng mapaghimalang relic ni Saint Charbel. Sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari, narinig natin kung ano ang maidudulot sa tao ng kasakiman at kung ano ang kayang gawin ng tao makuha lamang ang kanyang gusto. Sinasabi dito na kinausap ng hari si Nabat. Gusto kong bilhin at makuha ang lupa na nasa sa iyong pangalan. Gusto kong taniman ng mga gulay at gawing hardin. Pero malinaw ang sagot ni Nabat. Ipagpaumanhin po ninyo, patawarin ako ng Panginoon. Hindi ko maaaring ibenta ang lupain na minana ko sa aking mga ninuno. Sa mga salitang ito nalungkot ang hari. Umuwi, nagkulong sa kwarto. Ayaw kumain. Parang bata. Nagtampo, nagkulong, ayaw kumain. At napansin siya ng reyna. Ano ba't ikay nagkukulong sa kwarto at ayaw mong kumain? At sinabi ang dahilan na para bang nagsusumbong sa isang nanay. At dito, sinabi ng reyna, sige, huwag kang mag-alala, kumain ka na, ibibigay ko sa iyo ang lupaing iyon. At dito, gumawa ng hakbang ang reyna na hindi tama. Nag-manipulate siya ng document, ng sulat, gamit ang pangtatak ng hari. Sa madaling salita, yung pag-manipulate ng kwento kasabwat ang matatanda ng bayan ay nangyari. Pinatay si Nabat sa pamamagitan ng pagbabato at ibinalita ng matatanda ng bayan sa reyna na patay na si Nabat. At sinabi naman ito ng reyna sa hari, ni hindi man lamang nagtanong, bakit namatay, ano ang ikinamatay. Basta't ang sabi ng unang pagbasa, pagkarinig sa balita na patay na si Nabat, nagpunta ang hari sa lupain. At malinaw na iyon ay maaari na niyang angkinin. Kung minsan, mga kapatid, sa buhay natin, kaya nating gumawa ng mga pamamaraan para lamang makuha ang ating gusto, kahit alam natin na sa hindi ito magandang pamamaraan. Gumagawa tayo ng iba't ibang kwento, iba't ibang pamamaraan, makuha lamang ang ating gusto. Pero sa totoo, alam natin na ang pamamaraan na ginagawa natin ay mali. Pero kung minsan, isinasakripisyo natin ang mali, ang tama, para lamang makuha ang ating gusto. Sa ating ebanghelyo, narinig natin, binibigyan ng ating Panginoon ng panibagong pag-unawa ang batas. Hindi niya binabaliwala ang batas. Binibigyan niya ng bagong pag-unawa gamit ang puso. Sabi ng batas, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ganoon ang labanan noon. Kapag ikaw ay sinampal, sampalin mo rin. Kapag ika'y binato, batuhin mo rin.
Sa madaling salita, ang batas nila noon ay nagsasabi kung ano ang ginawang kasamaan sa iyo, gantihan mo ng kasamaan. Pero ito ang sinasabi ng Panginoon, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kapag sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo pa ang kabila. Kapag ipinagsakdal ka ninuman para makuha ang iyong baro, ibigay mo pati ang iyong balabal. Sa totoo, itong aral na ito na binibigay ng ating Panginoon ay isang aral na napakahirap gawin. Hindi normal sa atin itong ipinapagawa ng ating Panginoon. Sinampal ka, hindi ka man lang bagaganti. Ginawan ka ng masama, wala ka bang gagawin man lang para kahit papaano makapaghiganti? Pero malinaw ang turo ng ating Panginoon. Huwag nating gantihan ng kasamaan ang masama na ginawa sa atin. Huwag nating hayaan na magkasala tayo dahil lamang sa pagkakasala ng iba. Meron tayong madalas sinasabi sa mga ganitong sitwasyon, di ba? Ipagpasa Diyos mo na lang. Kung minsan napakahirap ito para sa atin, pero kung gagawin natin pagkalipas ng ilang panahon, mayroong magiging parabang pagkilos ang Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Hayaan natin ang Diyos ang siyang magparusa. Basta't manalig tayo, alam ng Diyos lahat. Nakikita ng Diyos lahat. Sa kanyang takdang panahon, ibibigay ng Diyos ang hatol sa sinumang gumawa ng masama. Amen.